Wala po bang ginagawang assessment yung ahensya para makita po kung epektibo pa ba itong mga programang ito like TUPAD, 4Ps, AIX, AKAP, at saan na po tayo patungo ngayon? Okay, kanina lamang po ay bisita natin si ASEC Irene Dumlao at sinagot niya na po ang ibang mga katanungan tungkol sa food security. Ma'am, reaction lang po on what came out over the weekend, yung pag-endorso po ni Vice President Sara Duterte sa alyansa candidates, Congresswoman Camille Villar and Senator Amy Marcos. Ano po kayang mensahe ang pinaparating nito sa publiko? Eden Santos, Net 25. Good morning po, ma'am. Wala po bang ginagawang assessment yung ahensya para makita po kung epektibo pa ba itong mga programang ito like TUPAD, 4Ps, AIX, AKAP, para po maiangat yung well-being, welfare ng ating mga kababayang mahihirap at para malaman din po or mapag-aralan ng ating ahensya na baka meron pang mas magandang programa na pwedeng makatulong pa po no na talagang matugunan yung kagutuman, yung kahirapan dito sa ating bansa. Kung kung babalikan natin yung 4Ps law, nakalagay doon na dapat an impact evaluation study should be conducted. In fact, meron po. Yung mga naunang taon, meron ng mga isinagawa na impact evaluation studies. And sa kasalukuyan, meron po tayong kinomission na pag-aaral para makita din natin kung ano na ba yung naging epekto ng programa after several years that we have been implementing it. So, hintayin po natin na lumabas. Kagaya din po doon sa ongoing na pag-aaral doon naman sa Walang Gutom program. Dahil meron din po tayong partners na nagsasagawa ng pag-aaral hinggil doon sa amount na tinatanggap ng mga beneficiaries and the frequency of availment noong credits na tinatanggap po nila, ng food credits. Bilang po ba ASEC yung dagdagan yung 3,000 pesos na ibinibigay sa kanila para naman mas makaangat sila sa kanilang pamumuhay? Yes, isa po yan doon sa tinitignan kung akma pa ba yung halaga na tinatanggap nila para ma-address yung pong gaps sa pamilya. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Ma'am, nabanggit niyo po na magkaiba po yung standards or yung metrics na ginamit dun sa survey compared to yung pang-measure po ng government. No? So, using po yung metrics na ginagamit po ng DSWD, where are we now in terms of our goal to eliminate hunger in the Philippines? Are we on target? At gaano po kalaki yung, kumbaga, yung difference po nung pinapakita sa survey at yung lumalabas po sa inyong mga pag-aaral? Pia, unang-una, it's the Philippine Statistics Authority na kasama po natin sa pag-aaral. Yung sa pag-aaral na nabanggit ko, yung Family Income and Expenditure Survey, sila po ang nagsasagawa niyan. But sabi ko nga po, ito ay reference ng aming pong ahensya to assess yung implementation noong mga iba't ibang social protection programs and services. Batay naman po doon sa mga gaya nung lumabas last year na bumaba yung poverty incident sa ating pong bansa, we can say na nag-gain po ng traction yung mga ipinapatupad nating programa, kagaya nga po ng Walang Gutom program, yung Walang Gutom Kitchen, Tarabasa, and of course yung 4Ps, yung SLP, and the Kalahi Seeds, among other social protection programs and services of the department. And batay nga po doon sa pinaparating din ng ating mga beneficiaries na natutuwa sila doon sa ipinapatupad namin. Yun po yung driving force, actually sa motivating force for the department to continue expanding the program implementation and further developing initiatives para mas mapagbuti nga po yung pang social protection agenda natin. And idagdag ko na rin po na doon sa Walang Gutom, we started kasi in 2023 na nasa mahigit 1,000 yung mga beneficiaries. The following year, nag-expand tayo to 150,000 and ngayon, nasa 300,000 household beneficiaries na yung ating nasuserve. So, ibig sabihin po, talagang malaki na yung naiaambag ng ating pong ahensya sa paglutas nga po ng problema ng kagutuman and malnutrition. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, ASEC. ASEC poverty and hunger rates have increased nga po. Pero po, kung titingnan yung PSA, nabawasan pa po yung inflation rate natin from
Feb to March, nadagdagan din po yung employment rate natin. Paano po natin nire-reconcile yung mga ganitong datos and how optimistic is the government na mababawasan po for the month of April? Now, in terms of optimism, oo, optimistic po tayo na mas mag-i-improve pa po no, yung condition noong in terms of improving yung or reducing poverty incidence in our country and reducing hunger incidence as well. Nakikita nga natin doon sa isinasagawa natin na trabaho para sa 4Ps sa Bagong Pilipinas. Gaya ng nabanggit ko earlier, marami po tayong mga na-i-register na merong mga bagong trabaho. So, I think that matches na rin yung lumalabas na percentage na bumababa yung bill ng mga unemployed. And gayon din po, makikita natin dun sa ating mga 4Ps beneficiaries, marami po sa kanila nakakapagtapos ng kanilang pag-aaral. And marami nga rin are acing licensure examinations. So sila po ay nabibigyan din ng pagkakataon na makapagtrabaho. Ganyan din sa Sustainable Livelihood Program because kinakapacitate din natin yung mga beneficiaries to either engage in thriving livelihood activities or makapaghanap ng trabaho. So yan po, nakikita natin, pag binabangga natin, yan ang nagpapatunay na maganda po yung mga inisyatibo ng ating pong pamahalaan. Good afternoon, ma'am. Ma'am, reaction lang po on what came out over the weekend, yung pag-endorso po ni Vice President Sara Duterte sa alyansa candidates, Congresswoman Camille Villar and Senator Amy Marcos. Ano po kayang mensahe ang pinaparating nito sa publiko? Kung di po ako nagkakamali, naglabas na rin po ng mensahe ang si Congressman Toby Tiangco. At lahat po ng question patungkol po dyan ay si Congressman Toby na lang po ang sasagot. But ma'am, is the trust and confidence of the President in these candidates buo pa rin po kaya? Sa kanya mga kandidato, definitely yes. Pero muli, kung ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Tiangco po ang may authority to talk about that matter. Salamat po, ma'am. Leth Narciso, DZRH. Yusek, may we know what are the President's plans for the Holy Week? Naitanong po natin at siya po ay makakasama niya po ang kanyang pamilya. He will spend his time with his family. At ang mga detalye po ay hindi ko na po maibibigay. Yun lang po. Hindi po sinabi kung saan. Hindi po sinabi sa amin kung saan. At kailan po mag-start yung... Opo, basta he will be spending his time during this Holy Week. Most probably starting Thursday. Opo, pero yun lang po. Itong Holy Week na po ay bibigyan niya po naman ng oras ang kanyang pamilya para po sila ay magkasama-sama. Dahil sa sobrang busy ng ating Pangulo sa kanyang mga activities. So, yan po. Follow up to that, Tuesday, new DZBB. Hi ma'am, so ibig sabihin po ma'am, from today until Wednesday may i-expect pa kaming mga activities ni Presidente Meron pa po. outside of the palace. Sa aking pagkakaalam, meron din pong magaganap dito sa palasyo. Pero mga meetings lang po. So, i-include po natin yung mga meetings. Thank you ma'am. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Sa last SONA po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung third SONA niya ay hinighlight po yung pagkamit po ng gobyerno sa food security po ng Pilipinas. At ngayon po ilang buwan na lang, malapit na ulit yung kanyang SONA. Kumusta na po yung status ng food security ng ating bansa? Ano na po yung mga naipatupad at ipatutupad pang programa? At saan na po tayo patungo ngayon? Okay, kanina lamang po ay bisita natin si ASEC Irene Dumlao at sinagot niya na po ang ibang mga katanungan tungkol sa food security. Hanggang doon lamang po ang aking masasagot dahil nasagot niya na po kanina ibang mga programa patungkol po dito. Pero nasaan na po tayo ngayon pagdating po dun sa pagtamo ng pamahalaan ng Marcos administration, pagdating po dun sa pagkakaroon natin ng seguridad sa pagkain sa ating bansa? Nakita niyo naman po kung ano pong sinabi ng ating ASEC from the DSWD. Nagagampanan po yan at nagkakaroon po ng traction dahil sinabi po niya noong nakarang buwan lamang ay maganda po naman ang naging resulta. At mas maganda po kung muli natin maisasalang ang ating ASEC na si Irene Dumlao para po maitanong niyo po yan. Binigyan na po tayo kanina po kasi ng pagkakataon na maitanong ang tungkol sa food security. Sana po nadetali po niya kanina. At nadetali naman po niya kanyang mga programa kanina po. Thank you po. Thank you. Ann Soberano, Bombo Radio.
Yusek, good morning. Follow up lang din po doon sa Holy Week activities ni Presidente. May mga pahabol po bang instructions si Pangulong Marcos sa mga concerned agencies, lalo po at nagsisimula na pong magsiuwian yung mga kababayan natin, and then may balak po ba siyang magsagawa din ng sariling inspection po? Thank you. Opo, unang-una po, syempre ang gusto po ng Pangulo natin at ang direktiba po niya ay bigyan po ang ating mga kababayan at hindi lamang po mga kababayan, kung sino man po ang bumibisita sa ating bansa, ng isang safe at convenient travel. Maliban po dyan, ang mga naiiwan sa kanilang bahay at hindi naman po nagda-travel at nagbabakasyon ay mabigyan din po ng kanilang proteksyon. At kaya po inaasahan po natin ang ating secretary, si DOTR Secretary Vince Dizon, naglilibot po siya upang malaman po ang mga nagbabiyahe kung may mga overloading at kung ano-ano pa ang maaari maging problema ng mga vehicles, no? Mga transportation na maaaring i-avail ng ating mga kababayan. At maliban po dyan, ang Bureau of Immigration po ay nagsabi rin po na handa po sila sa pagdagsa po ng tao sa airport at magtatalaga po ng 48 personnel para po siguraduhin na lahat ng counter po ay may tao at hindi po maipon ang pila. Hanggat sa makakaya po dahil hindi po natin malalaman kung gaano ba po talaga kadami po ang dadagsa sa pag-travel po.